Welcome to Novel TV, maligayang pakikinig. Chapter 6 Claire's POV Flashback. Tahimik akong nakahiga sa kama, hindi ako makatulog dahil sa letseng Nathaniel na yun. Sinira niya ang magandang araw ko, naiinis ako sa kanya ang lakas ng loob niyang makipag-away sa binatilyong waiter sa restaurant. Sigurado akong magang-maga ang mukha ng binata. Nagtakip ako ng unan sa mukha. Nakakainis ka Nathaniel, feeling mo gwapo ka at hot ka, hindi naman kaya. Yung totoo Claire, naka-fit shirt pa nga lang si Nathaniel, tulo na laway mo hindi lang yun dahil gusto mo nang makipag-jogjugan ka agad. Sabi ng malikot kong imahinasyon. Kahit kailan talaga, napakapakialamera ng imahinasyon ko, napapahiya tuloy ako. Hindi naman sana ako magagalit kay Nathaniel konting sorry niya lang naman sakin ay bibigay na ako, nag-init lang talaga ang ulo ko nung sinabi niya na parang gusto ko rin yung pagtawag sakin ng Ma'am Beautiful ng binatilyo, tapos sumabay pa yung nag-text sa kanya, nakakainis lang dahil isang text lang ng kung sino man yun ay parang baliwala na sa kanya ang plano namin ngayong araw. Nakakainis ka talaga Nathaniel, kahit gwapo at shit. Sabi ko nang makarinig ako ng pagbukas ng pinto. OMG, baka may masamang tao na nakapasok sa bahay ko, Imposibleng si Nathaniel yun dahil sinabi niya sakin na may lakad siya kanina at hindi ako ganun ka-importanteng tao para i-cancel niya ang lakad niyang yun. Sabi ko sa aking sarili. Dahan-dahan akong tumayo sa kama, at patakbong kinuha ang cellphone ko, kailangan ko ng tulong ni Nathaniel. Nagtago ako sa may cabinet at kinontak ang number ni Nathaniel. Ring ring ring, hello? Claire, alam mo naman na may importante akong lakad nga, hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, dahil natatakot na talaga ako. Nathaniel, help me, may nakapasok sa bahay ko. Naiiyak na sabi ko. Wala naman akong pamilya, meron akong mga kaibigan pero sigurado akong hindi nila alam ang bahay ko dahil nga nagpupunta si Nathaniel dito. Claire, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ngayon, marami akong ginagawa. Bakas ang pagkainis niya sa kanyang boses. This is not a joke Nathaniel, help me please. This time ay umiyak na ako. Nakita ko ang dalawang lalaki na pumasok sa kwarto ko. Clara, wait for me, wag kang pinatay ko na ang tawag upang hindi ito makagawa ng kahit na anong ingay. Kitang-kita ko ang dalawang lalaki kung paano nila halongkatin ang mga gamit ko. Wala namang perang nakakalat sa kwarto ko kaya gamit ko na lang ang kinuha nila. Mahina akong nagdasal na sana dumating na si Nathaniel. Pero mukhang malabo pa ata ito sa tubig ng ilog Pasig. Pare narinig ko sa mga katabing bahay nito, na maganda raw ang nakatira dito. At hindi lang yun dahil nag-iisa lang ang babae dito, narinig kong sabi ng isang lalaki. Talaga, hintayin na lang kaya natin, magtago tayo sa ilalim ng lamesa o sa kama. Sigurado akong pauwi na rin yun. Sige ba, matagal-tagal din akong hindi nakatikim ng babae. Sa kwento ng mga katabing bahay dito dalaga pa raw ang nakatira dito at sigurado akong sariwa pa. Hahaha. Malademonyong tawa ng dalawang lalaki. Lumabas sila sa kwarto pagkatapos kunin ang mga gamit ko. Nakahinga naman ako ng maluwag pero hindi naalis ang takot sa akin. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng sasakyan ng pulis. Kailangan ko nang lumabas, baka umalis pa ang mga pulis sa tapat ng bahay ko, sabi ko sa aking sarili. Huminga ako ng malalim, bago dahan-dahan na binuksan ang cabinet kung nasaan ako. Nang hindi ko nakita ang dalawang lalaki ay patakbo akong bumaba ng hagdan, hindi ako tumitingin sa likuran, basta ang gusto ko lang ay makalabas sa bahay na ito nang. Shit, don't touch me please, don't touch me, umiiyak na sabi ko. SSHHH, it's me baby, it's me, Nathaniel. I'm scared, I'm here now, wag ka nang umiyak pagpapatahan sa akin ni Nathaniel. Kasalukuyan akong nakayakap kay Nathaniel nang may magsalitang pulis, Sir Nathaniel, nahuli na po ang dalawang lalaki na nagnakaw dito sa bahay ng iyong nobya, that's good. Gusto kong mabulok sila sa bilangguan and hindi ko siya nobya, she's just my employee, sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Ouch ha, oo nga pala wala dapat makaalam sa relasyon namin, tanga mo talaga Claire. Lumayo ako sa kanya at pinunasan ang aking luha, thank you po Sir Nathaniel, pwede na po siguro kayo umalis, magpapahinga na po ako, sige po ma'am, pakilak na lang po ng maigi ang mga pinto, lalo na't nag-iisa ka pala sa bahay na ito, opo salamat po, sabi ko sa pulis. Naunang umalis ang pulis, umalis ka na rin Sir Nathaniel,
Kalmadong sabi ko. Umalis naman siya sa harapan ko. Nakakairita, wala talaga siyang pakialam sakin. Inayos ko ang itsura ko bago bumaba upang makapagpaalam sa mga pulis. Umalis na rin si Nathaniel nang hindi man lang nagpaalam. Nasaktan kaya ako sa sinabi niya. Wala bang excuse ang pagpapanggap namin? Tanong ko sa aking sarili. Huminga ako ng malalim bago sinara ang pinto at bentana. Bumalik ako sa kama upang makapagpahinga. Nahuli na ang dalawang lalaki kaya hindi ko na kailangan matakot pa. Kinabukasan nakaramdam ako ng humahalik sa aking labi pababa ng aking leeg. Napabalikwas ako ng higa at naitulak ko siya. Anong ginagawa mo dito, Nathaniel? Pinuntahan ka, baby, I'm sorry. Sincere niyang sabi. Nag-iwas ako ng tingin, o okay lang, alam ko naman na dapat walang makaalam ng relasyon natin, tapos kung makayakap ako sayo kagabi. Nakayukong sabi ko, sorry talaga Nathaniel. Natakot lang talaga ako kagabi. Pero at least hindi naman tayo na booking ng PUMMMHHH, panghahalik niya sakin. It's okay, ngumiti siya ng nakakiloko. Let's eat, I'll prepare you breakfast and I have a surprise for you. Okay, anong oras ka nga pala dumating kagabi? 3 AM? Tulog ka na kaya hindi nakita Jen Ising. Tumayo na siya at dumiretso sa CR. Sabay kaming pumuntang kusina. Siya ang nagluto ng breakfast namin habang ako nakatingin lang sa kanya at pinagnanasahan siya. Maya-maya nakarinig ako ng ingay. Nathaniel, what was that? Ngumiti siya sakin at hinayla ang kamay ko papuntang sala. I think our baby is awake. What? Gag, oh God, sabi ko na lang nang makita ang maliit na puppy na lumabas sa kahon. Masaya kong kinuha ito. Hi little puppy, sabi ko habang hinihimas ang ulo ng puppy. Hindi ko na nakita yung babaeng gustong magbigay sa atin ng puppy, kaya bumili na lang ako ng bago. Akala ko ba ayaw mo ng mga aso? Bakit mo ako binilhan nito? Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago sumagot. Naisip ko kasi na kailangan mo rin ng kasama tuwing wala ako dito. Napangiti ako nang wala sa oras. Lumabas na naman ang sweet side niya. Mas lalo tuloy akong nai-inlove sa kanya. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Hindi ako nakapagpigil. Thank you Nathaniel. I love you, I mean I love this puppy so much. Shit. Munti ka na. Yamakap siya sakin at humalik din. Pwede na natin siya maging baby. Pero ikaw lang ang mag-aalaga ha. Napatawa ako ng malakas sa sinabi ni Nathaniel. End of flashback. Napapikit ako ng mariin kasabay ng pagtulo ng aking luha. Kung pwede lang na hindi na matapos ang mga panahon na yun, kung pwede lang sana ibalik ang dati, yung dating Nathaniel na minahal ko ng sobra. Tok tok tok, nakarinig ako ng katok kaya mabilis akong pumunta sa pintuan upang buksan ito. Surprise, bungad ng taong nakatayo sa pinto. Caleb, yamakap ako kaagad sa kanya. Why are you crying? Mukhang bad timing ang punta ko sabi niya habang mahigpit akong yakap-yakap. Ang sakit parent kasi ang hirap niya paring patawarin, umiiyak na sabi ko. SSHHH, wag ka nang umiyak, someday mapapatawad mo rin siya. Caleb Sai is my best friend, sa kanya lang ako nagkaroon ulit ng tiwala pagkatapos akong saktan ni Nathaniel. He's a doctor and he's helping me na gumaling dahil sa trauma ng pagkawala ng baby ko. Pagkatapos ng iyakan, kweninto ko ang lahat ng nangyari sa akin dito sa Pilipinas pati ang pagtatagpo namin ni Nathaniel. Caleb is like a brother to me at alam ko na ganun din siya sakin. You should sleep, bukas ka naman ulit magkwento, sabi niya. Paano ka? Isa lang ang kwarto ko, dito na lang ako sa sala, matulog ka na, it's already 2 AM, ngumiti ako kay Caleb, he's really a gentleman, napakaswerte ng babaeng mamahalin niya. Dinalhan ko na lang siya sa sala ng kumot at unan, bukas na lang daw siya magpapabuok sa hotel. Kinabukasan nakaamoy ako ng nilulutong fried rice kaya napabangon ako bigla, nakaramdam ako ng gutom. Nag-curl muna ako bago pumunta sa dining table. Good morning Caleb, good morning, how's your sleep? Masayang sabi niya. Okay lang naman, what about you? Ito mukhang kailangan kong magpa-massage, my back is aching, natatawang sabi niya habang hinahawakan ang likod niya. Hahaha, sorry ha, single lang kasi yung sofa ko. Okay la shit, sigaw niya kaya napatingin ako sa kanya. Nabasag yung tasang hawak-hawak niya, natapunan pa siya ng mainit na cape. Sorry, akala ko kasi malamig na, it's okay, ako na lang ang maglilinis dyan, mag-shower ka na lang muna, malagkit na yang damit mo, mabilis naman siyang tumango. Habang nililigpit ang nabasag na tasa nakarinig na naman ako ng katok. Tinapon ko ang bubog sa nabasag na tasa bago dumiretso sa pintuan.
Dahan-dahan kong binuksan ang Sir Adora ng pinto, nagdadalawang isip pa nga ako kung bubuksan ko ito eh. Laking gulat ko nang makita si Nathaniel sa harap ng pintuan ko na may daladalang bulaklak. Ano ang ginagawa mo dito? Seryosong tanong ko. Gusto ko sana hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang magsalita si Caleb. Claire, nasan yung sabon o may bisita ka pala? Sorry, tiningnan ko si Nathaniel, nakita ko ang pagkalungkot ng kanyang mga mata. Chapter 7, Claire's POV. Claire, nasan yung sabon o may bisita ka pala? Sorry, tiningnan ko si Nathaniel, nakita ko ang pagkalungkot ng kanyang mga mata. Umalis sa harapan namin si Caleb dahil na rin siguro sa hiya. Bumalik ang tingin ko kay Nathaniel, anong ginagawa mo dito? Walang gana kong tanong. Pwede ba tayo mag-usap? Nahihiyang sabi niya, nag-uusap na tayo Nathaniel, pambabara ko sa kanya. Oo, alam ko nag-uusap na tayo, pero gusto ko yung tayong dalawa lang, please Claire, magkita tayo mamayang gabi, ayusin natin to. Pilit niyang hinahawakan ang aking kamay pero pilit ko rin itong iniiwas sa kanya. Okay, pagsusuko ko, text me the address later, pwede ka nang umalis, sabi ko. Nag-iwas ako ng tingin nang masilayan ang pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Hihintayin kita mamayang gabi, mahinang sabi niya. Tumango lang ako at mabilis na sinara ang pinto. Huminga ako ng malalim dahil sa mabilis na pagtibok ng puso ko, naglakad ako papuntang sala. What happened? Bungad na tanong ni Caleb habang kumakain ng oatmeal. Wala naman, he just want to talk to me in private, where and when? Tanong niya ulit. It's none of your business. Okay, so pupuntahan mo siya, nakangiting sabi niya na tila inaasar pa ako. Napataas naman ang kilay ko, napaka-chismosa mo sa talaga ng lalaking ito. Umiling na lamang ako, of course not, why should I? Wala naman na dapat kaming pag-usapan dahil matagal nang tapos ang lahat sa amin, paghihintayin mo lang siya doon. Claire, lalaki din ako at alam ko kung ano ang feeling kapag hindi ka sisiputin ng date mo. This is not a date Caleb, this is just a simple talk, nothing more nothing less, kaya wag mo na ako pakialaman please, seryosong sabi ko kay Caleb. Okay, akmang aalis na siya nang humarap ulit siya sakin. You should give Nathaniel a chance Claire, I know you love him pa, sabi niya bago tumalikod. Napalunok ako sa sinabi niya, ganun ba talaga kaalata ang pagmamahal ko sa gag asterisk ng yun? Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na sa kwarto, hinanapan ko siya ng maisusuot dahil nabasa ang kanyang damit. Aalis na ako, nakahanap na ko ng hotel na tutuluyan, text mo na lang ako if there's an emergency. Okay, tumango na lang ako at nagpaalam na rin sa kanya, hinitid ko siya sa may pinto. Puntahan mo siya Claire, hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Caleb at inirapan na lamang ito. Nahiga ako sa kama, habang nag-iisip, pupunta ba ako o hindi napasabunot ako sa sarili kong buhok kakaisip. Maaga pa naman, mamaya na ako mag-iisip, matutulog muna ako, sabi ko sa aking sarili bago ipikit ang aking mga mata. Naalimpungatan ako sa lakas ng ulan at kulog, napatayo kaagad ako upang isara ang pinto sa veranda. Gabi na rin pala, kaya pala nakakaramdam na rin ako ng gutom. Dumiretso ako sa kusina at naghanap ng pagkain pero wala akong nakita kaya naisipan kong magpa-deliver na lamang. Kinuha ko ang cellphone sa kwarto, pagkabukas ko pa lang dito ay bumungad na ang napakaraming text messages ni Nathaniel. Bigla kong naalala na magkikita pala kami ni Nathaniel ngayon gabi. Shit, I forgot, binuksan ko ang messages niya, sa isang park sana kami magkikita. Where are you? Hihintayin kita. Naniniwala ako na darating ka. Claire, I'm waiting. Please dumating ka na. Yan ang mga pangunahing text niya. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Nathaniel. Sigurado akong naghihintay pa rin siya sa akin sa park, 3 oras na nakalipas ang mga messages niya. Tumingin ako sa bentana, ang lakas ng ulan na may kasama pang kulog, napahinga ako ng malalim. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ko sa aking sarili. Kumuha ako ng jacket, at mabilis na bumaba ng condominium. Nakita ko ang mga guard na nagbabantay sa akin, call the driver, aalis ako ngayon, mautoridad kong sabi. Ma'am, masyado pong delikado, malakas po ang ulan at marami na pong baang kalsada, baka po hindi na makadaan ang iyong sasakyan at mapahamak kayo, magalang na sabi ng guard. Napamura na lang ako ng mahina, oo nga pala nasa Pilipinas ako at konting ulan lang ay babaha na sa mga kalsada. Bumalik ako sa loob ng unit ko, hawak-hawak ko pa rin ang aking cellphone, nagbabaka sakaling mag-text si Nathaniel. Hindi na ako magmamaang-maangan pa na hindi ako nag-aalala kay Nathaniel.
Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa pag-aalala kay Nathaniel para itong lalabas na sa ribcage ko. Matigas ang ulo ni Nathaniel at pag sinabi niyang maghihintay siya, maghihintay talaga siya at walang makakapigil sa kanya na kahit na ano pang kalamidad. Sa sobrang pag-aalala ko, ako na mismo ang tumawag sa kanya, ngunit unattended na ito. Nathaniel naman, bakit hindi ka sumasagot? Shit, sabi ko sa aking sarili, gusto ko nang ang ibato itong cellphone ko eh. Sumilip ako sa veranda, mag-iisang oras na naman ngunit walang Nathaniel na nagparamdam sa akin. Nakarinig ako ng katok, kaya kaagad akong tumakbo papunta sa pintuan upang buksan ito. Laking gulat ko nang makita si Nathaniel sa aking harapan na basang-basa sa ulan na tila nanghihina at nilalamig na ito. Gusto ko siyang salubungin ng yakap at halik at sabihin sa kanya kung gaano siya katanga at gaano niya ako pinag-alala. Bakit hindi mo ko pinuntahan? Mahinang bulong niya. Naghintay ako sayo. Nagbabaka sakaling kahit ngayon lang magkaroon ka ng makialam sa akin. Hindi ako nagsalita. Sadyang makulit lang talaga ang luha ko na hindi nagpapigil na tumulo. Akmang matutamba siya nang mahawakan ko ang kanyang braso. Nate, malakas na sigaw ko. Yamakap ako sa kanya upang alalayan siyang tumayo. Ang init mo Nathaniel. Ang taas ng lagnat mo. Nag-aalalang sabi ko nang mahawakan ko ang braso niya. Tinulungan ko siyang makahiga sa kama, naaawa ako sa kalagayan niya ngayon. Humiga ka muna dyan, may kukunin lang ako, hinawakan niya ang aking kamay, please dito ka lang sa tabi ko, wag mo akong iiwan, tumabi naman ako sa kanya na parang pinararamdam ko na hindi ko siya iiwan. Ang sarap pala sa feeling pag nagkakasakit, nakikitaan kita ng pag-aalala sa akin, kaya kung magkasakit araw-araw at hindi na pangaripang gumaling pa, may akap at makasama ka lang Claire, nakapikit na sabi niya, mahal na mahal kita Claire, hindi ako umalis sa tabi ni Nathaniel at binihisan ko na lamang ito, pinasuot ko muna ang naiwang damit ni Caleb dito. Umalis muna ako sa tabi niya nang makatulog ito, tinawagan ko si Caleb upang humingi ng tulong, doktor si Caleb kaya mahihingian ko siya ng tulong. Tumabi ako kay Nathaniel at tiningnan kung mainit pa rin ba ito, pero sa kasamaang palad hindi bumababa ang lagnat niya. Claire, Clara, bulong niya, mukhang nananaginip ito. Hinimas-himas ko ang buhok niya, SSHHH, I'm here Nathaniel, I'm here, ayaw ko siyang makita na ganito, sinisira niya ang buhay niya para sa akin. Nakarinig ako ng katok, alam ko na si Caleb na yon. Caleb, bungad ko sa kanya at yamakap dito, ang taas ng lagnat niya, hindi ito bumababa, tulungan mo siya baka kung ano mangyari sa kanya, mabilis kong sabi na tila napa-paranoid na. Okay, I'll help him, don't stress yourself. Pumunta kami sa kwarto at chinek up niya sa Nathaniel, may dala naman siyang kagamitin dahil sinabi ko ang kalagayan ni Nathaniel. Ano nangyari sa kanya? Tanong ko, it's just a fever Claire, don't worry too much. Obvious ka eh, tumawa pa siya ng nakakiloko, sa sobrang pagod at kulang sa tulog lang yan, isama pa natin na naligo siya sa ulan at na-absorb ng katawan niya yung lamig. Hahaha, malayo sa bituka. Hindi biro ito Caleb kaya don't laugh, bakit siya hinang-hina kung pagod lang yun? Bakit siya hinang-hina kung kulang lang siya sa tulog baka may iba na siyang sakit Caleb? Tao nga napapagod pag umiyak eh, siya pa kaya na halos lahat na lang ata ng problema sa mundo pinobal mo niya. Look at his eye bags. Napakagat ako ng labi, sa bagay may point naman siya. Wag mo na kasing pahirapan, give this guy a chance. Hindi na ako nakaimik sa sinabi ni Caleb. Give him a chance, I think Nathaniel deserves a second chance. Chapter 8, Claire's POV, kinabukasan maaga akong nagising upang makapagluto ng almusal para kay Nathaniel. Halos hindi na nga ako nakatulog dahil mayat maya hinahawakan ko ang noo at leeg niya upang malaman kung mainit pa ito. Pagkatapos kong magluto ng almusal ay dumiretso ako sa kwarto upang tingnan si Nathaniel, mahimbing siyang natutulog kaya hindi ko muna siya ginaising. Tumabi ako sa kanya at hinimas ang kanyang buhok, akala ko mawawala ka na sakin, sobra akong nag-alala kagabi na para bang mababaliw na ako kakaisip kung nasa mabuti ka bang kalagayan, hindi kakayanin ng konsensya ko na mawala o masaktan ka Nathaniel na ako ang may kasalanan, sabi ko sa kanya. Naramdaman ko ang paggalaw ng ulo niya at yamakap sa akin. You're here, mahinang bulong niya nang makita niya ako. Oo. Gusto mo na bang kumain? Naghanda na ako ng almusal, gusto mo bang dalhan na lang kita dito? Akmang tatayo ako nang higpitan niya ang pagkakahawak niya.
No, dito ka muna, gusto kitang maiakap ng mas matagal pa, hinayaan ko siyang maiakap ako ng konting minuto. Maya-maya ay inalis niya na ang pagkakayakap niya sakin, tinulungan ko siyang tumayo upang madala siya sa lamesa kung nasaan ang hapag-kainan. Habang kumakain ay walang nagsasalita sa amin, gusto niya akong makausap kagabi kaya pagbibigyan ko siya ngayon, siguro ito na rin ang tamang panahon para magkapatawaran na kami. Let's say na gusto ko nang mag-move on, gusto ko nang kalimutan ang masasakit na nangyari sa nakaraan. Nathaniel, pagkatapos natin kumain, maupo ka na lang muna sa sofa sa sala ha, I think we really need to talk, sabi ko. Hindi naman siya nagsalita at tumango na lamang, pagkatapos naming kumain, niligpit ko na ang pinagkainan namin at hinugasan ko na rin. Nagtungo ako sa sala upang makausap si Nathaniel, nakita ko siyang seryosong nakaupo na para bang may malalim na iniisip. Nathaniel, let's talk, sabi ko at tumabi sa kanya, nilakasan ko na ang loob ko para matapos na itong pag-uusap na ito. Claire, I'm so sorry, hindi mo na kailangan mag-sorry Nathaniel, napag-isipan ko na ito kagabi, I want to forget everything, gusto ko nang kalimutan lahat ng sakit ng nakaraan, alam ko na may mali rin ako sa ating dalawa, ilang taon na ang dumaan, ako na lang ang hindi nakaka-get over, napatawa ako ng mahina, bago ulit magsalita. Nathaniel, kalimutan na natin yung mga nangyari noon, gusto ko nang humakbang sa panibagong yugto ng buhay ko at alam ko na ganun din ang gusto mo, what do you mean? Nalilitong tanong niya, is this because of the guy I see yesterday? Kaya ba gusto mo na kalimutan na ang nakaraan sa atin? Sarkastiko siyang napatawa. Oo nga pala, ang dami ng taon na dumaan sa atin at hindi natin namamalayan na may napapalapit na sa atin at meron namang napag-iiwanan. Makahulugang sabi niya. Nathaniel, gusto ko nang kalimutan ang nakaraan dahil yun ang dapat, yun ang tama, bullshit. Sino ba yung lalaking yun sa buhay mo ha? Anong alam niya sa tama at mali? Nathaniel, calm down, sabi ko kanya, kaya medyo huminahon siya. Tumayo siya at napasabunot sa kanyang buhok. Who is he? Sino ang lalaking nakita ko dito nung isang araw? Mahinahong tanong niya ngunit nababakasperan ang lungkot sa kanyang mukha. I'm sorry Nathaniel, alam kong masasaktan na naman kita pero kailangan kong magsinungaling sayo, para tigilan mo ako at mapagpatuloy ko na ang buhay ko sa ibang bansa, sabi ko sa aking sarili. Napapikit ako, is Caleb my fiancé? Tila napatigil siya sa paghinga, ngayon ay para na siyang iiyak na ewan. Kaya mo gusto kalimutan ang nakaraan para sa Caleb na yon? Itatapon mo na lang ng ganon ang lahat para sa lalaking yon. I'm sorry Nathaniel, ang gusto ko lang naman ay kalimutan ang nakaraan at tanggapin ang ngayon. Naiiyak na sabi ko, I want to give you a chance Nathaniel, as friends, pwede naman tayong maging magkaibigan di ba? You know what? You're so selfish, hinayaan mong may mangyari sa atin nung mga nakaraang araw, tapos malalaman ko na may fiancé ka na, ginagantihan mo ba ako sa mga nangyari noon? Kasi kung oo nagtagumpay ka na, ang sakit lang, pero tama ang sinabi niya, oo ginagantihan ko siya para mabawasan ang sakit na naramdaman ko noon. Nathaniel, I'm sorry, but I love Caleb, hayaan mo naman akong sumaya sa piling niya, lumapit siya sakin at lumuhad sa harapan ko. Hindi pa naman kayo kasal, may oras pa tayo, please give me a chance na iparamdam sa'yo na mahal pa rin kita hanggang ngayon at malaman mong nagsisisi na ako sa ginawa ko noon. Please Claire, nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako. Humawak siya sa mukha ko, pinaglapit niya ang aming noo, hayaan mo akong mahalin ka ulit Claire. Kahit wala nang kapalit, napaiyak naman ako ng todo, naalala ko ang mga linyang yan nung bago ako maaksidente, namamahalin ko siya kahit wala akong matanggap na kapalit. Mukha yatang nagbago ang simoy ng hangin, dahil nagkapalit na kami ng kapalaran, handa niya na akong mahalin ng walang kahit na anong kapalit, humawak ako sa kamay niya at pilit na inaalis ang pagkakahawak niya. Please Claire, sabi niya at bigla akong hinalikan sa labi, nagpumiglas ako nung una pero tagal-tagal ay hinayaan ko na lamang siya dahil gusto ko rin naman. Binuhat niya ako nang hindi nagkakalayo ang aming mga labi. Dumiretso kami sa loob ng kwarto at dahan-dahan akong binaba sa kama, bawat haplos niya nakakaramdam ako ng pananibik na tila ayaw ko nang matapos pa. Bumaba ang halik niya sa aking leeg papunta sa aking dibdib. Alam niyo naman na hindi ako magkakasala sa kahit na kaninong lalaki lalo na kay Caleb dahil hindi ko naman talaga siya fiancé di ba? Nag-exist lang naman si Caleb pag gusto kong pasakitan si Nathaniel. Sa oras na ito, hindi ko muna iisipin ang iba, gusto kong maramdaman ang sinasabi ni Nathaniel na pagmamahal. Tinanggal niya ang aking damit pati na rin ang aking undergarments.
Ano ba itong katawan ko? Bakit hindi ako makapagpigil? Pagkatapos ng iyakan kanina, chugs-tsuga naman, ano ito makeup sex? Take off your shirt, sabi ko sa kanya, tumayo naman siya at mabilis na tinanggal ang kanyang damit pati na rin ang boxer short niya. Nahihiya pa rin akong tingnan ang kabuuan niya kahit ilang beses ko na itong nakita. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at humalik sa labi ko. Nararamdaman ko pa ang pagtama ng pagkalalaki niya sa aking tiyan dahil kasalukuyan kaming hubat-hubad. Open your legs, I want to taste you my Claire, ginawa ko naman ang sinabi niya. Napaungol ako nang maramdaman ko ang labi niya sa aking pagkababae na tila parang uhaw na uhaw ito. Ah, please, ungol ko, please what Claire? Oh, Nathaniel I want to feel you inside me please, patient Claire. I love you, sabi niya at biglang pinasok ang pagkalalaki niya sa akin. Ah, oh God Nathaniel, sigaw ko, masakit ng konti dahil nga malaki si Nathaniel pero madali naman akong naka-adjust. I love you Claire, please hayaan mo akong mahalin ka. Nathaniel please, I'm coming, sigaw ko lang dahil may lalabas na sa kaibuturan ko. Bumagal naman ang paggalaw niya na tila Nadia, Nathaniel faster, don't stop I'm coming, hayaan mo muna akong mahalin ka Claire, please, sabi niya habang bumabayo. Yes, napahawak ako sa bedsheet ng kama. I'm coming my Claire, nang inag ang aking mga paa nang maramdaman ang likido sa aking pagkababae. Shit, baka mabuntis ako nito, hindi maaari, sabi ko sa aking sarili, wala na akong magagawa dahil nangyari na, sleep my Claire, I love you, sabi niya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa aking labi at noo bago ako natangay ng antok. Nagising ako dahil sa lakas ng ulan, kinapa ko ang katabi ko ngunit walang Nathaniel akong nakapa. Naalala ko ang nangyari kanina kaya hindi ko maiwasang kiligin, pero nasaan na ba si Nathaniel? Malakas ang ulan dahil ata sa bagyo, may sakit pa siya, bakit siya umalis? Nakakita ako ng pagkain sa lamesa at isang bulaklak na mukhang pinitas lang sa may kapitbahay. Napangiti naman ako, may papel rin akong nakita kaya tiningnan ko ito. Sorry hindi na ako nakapag-polem ang himbing kasi ng tulog mo. May emergency lang sila mommy. Babalik ako mamayang gabi. I love you and I'm happy because you give me a chance. Oh, walang aapila because I heard you moan as yes a while ago. Nathaniel napangiti naman ako sa letter niya. Sinabi ko bang yes? Nasarapan lang naman ako kaya ako nag-yes? Shimay, ano ba tong pinagsasabi ko? Bahala na nga, chance lang naman eh. Chapter Siyam, Nathaniel's POV, Nathaniel my son, you're here, nag-aalalang pagsalubong ni mommy sa akin, humalik ako sa pisngi niya bilang paggalang. Nag-alala ako sa'yo ng sobra my son, san ka ba kasi naggaling? Hindi ka man lang nag-tow or call, I'm sorry mommy, I'm with Claire last night. Gulat naman siyang napatingin sa akin, Claire Moore, yes mommy, Claire Moore the women that I love, she gave another chance. Nakangiting lumapit si mommy sa akin, I'm so happy for you son, wag mo nang sayangin yung chance na binigay niya sa'yo. Ipaliwanag mo sa kanya ang nangyari ng mga nakaraang taon. Alam kong maiintindihan ka ni Claire, sana nga po. Nakangiting sabi ko, kamusta si dad, tanong ko. Lumungkot naman ang masayang mukha niya, iyon, wala pa ring nagbabago. Naging hobby na ata ng daddy mo ang pagtulog, mangiyak-ngiyak na sabi niya. Don't worry mommy, dad will wake up soon, yamakap ako sa kanya. Matagal nang comatose ang daddy ko, mula noong iwan ako ni Claire. Flashback dad ayoko magpakasal sa taong hindi ko naman mahal, galit na sabi ko kay daddy. Hindi maaari Nathaniel, you need to marry Jessica as soon as possible. Ayoko nga dad. Hindi mo ba maintindihan yun, hayaan mo akong mamili ng babaeng mamahalin ko. Hindi mo hawak ang buhay ko para husgahan kung sino ang papakasalan ko, sigaw ko ulit. Hindi ako papayag na ipakasal ako sa babaeng hindi ko naman gusto. Kilala ko si Jessica, isa siyang anak ng business tycoon sa Amerika. She's a slut and a gold digger kahit may pera na. I saw her last week sa isang expensive bars na may kasamang matatandang lalaki na halos makipag-sex na sa harapan ng maraming tao tapos ipapakasal nila sakin. Hindi ako tumatanggap ng mga babaeng tira-tira lang lalo na ng matatandang mayayaman. I'm Nathaniel Sebastian, my father owns Sebastian Group of Company, kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang magpakasal sa Jessica na yon. Umupo si daddy sa kanyang swivel chair at hinimas ang kanyang dibdib. Kausapin mo ang anak mo Melanie, mautoridad na sabi ni daddy. Umiiyak na lumapit sa akin si mommy, ganito siya tuwing nag-aaway kami ni daddy.
Nathaniel, pumayag ka na sa kasal please. Mommy, are you kidding me? Bakit ako papayag sa kasal na yan? Tanong ko. Naririnig ko pa ang paghikbi ni Mommy, wala akong magawa para patahanin ito dahil isang seryosong usapan ang pagpapakasal. Lahat hingi na nila sa akin, wag lang nilang pakialaman ang buhay ko lalo na sa pakikipagrelasyon. Lumapit ako sa mommy ko at akap dito, wag ka nang umiyak mom, please don't cry, I love my mom and dad so much, pero this is so wrong, mali na pakialaman nila ang buhay ko. I'm sorry son, ginagawa lang naman namin ito para hindi mawala sa atin ang kumpanyang pinaghirapan ng daddy mo. Nalilito akong humarap sa aking ina, tinakas ng kapartnership ng daddy mo ang 50 million na para sa kumpanya, hiniraman namin ng 50 million ang pamilya ni Jessica upang mapagtakpan ang perang nawala, we don't know na hindi pala pera ang gustong kabayaran ng pamilya ni Jessica kundi ang pagpapakasal sa unikahihan nila, I'm so sorry son, pero pipag hindi ka nagpakasal kay Jessica, ipapakulong niya kami ng daddy mo at tuluyan ng mawawala ang kumpanya sa atin. Tila nanlumo ako sa sinabi ni mommy, akala ko pa naman okay na ang lahat, meron pa nga akong na-close na business proposal sa Malaysia ngunit hindi pa rin pala sapat yun. Bakit kasi hindi muna nila ako kinukonsulta pagdating sa problema ng kumpanya, hindi para sa amin ito Nathaniel, para ito sayo at para rin sa mga empleyado na nagtatrabaho dito, kung ako lang papipiliin tatangapin ko kung makulong man ako, sorry son, SSSHH, okay na mom, now I understand, stop crying. What do you mean? Pumapayag na ako. Magpapakasala ako kay Jessica, wala sa sarili kong sagot. Thank you son, mas lalo akong akap kay mommy. This is Jessica's fault, alam ko na gustong gusto niya na ako simula pa nang makita niya ako sa bar, pero hindi ko siya pinapansin dahil alam ko kung gaano siya kakati pagdating sa mga lalaking nakakahalubilo nito. She's really different with Claire, my sweet innocent Claire. Pumayag akong magpakasal kay Jessica kapalit ng utang ng magulang ko, nakipaghiwalay ako kay Claire ng gabing yun. Wala akong magawa kung hindi saktan siya para lumayo sa akin. Nang malaman ko na buntis siya parang nagbago ang lahat ng balak ko, ayaw ko nang magpakasal kay Jessica dahil hindi kakayanin ng konsensya ko na mawala sa akin ang magiging ina ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi na ipalaglag ang sarili kong anak, pero litong-lito ako ng gabing yun, ang gusto ko lang ay matulungan ang magulang ko at ang kumpanyang pinaghirapan ni Daddy. Nang umalis si Claire sa harapan ko, doon pumasok sa isip ko na hindi ko pala dapat sinabi ang mga salitang magwawasak sa relasyon namin. Paano ko nagawang ipa-abort ang sarili kong dugo't laman? Sinundan ko siya sa labas ng kondo, iniisip ko na lang na masusolusyonan ko naman ang mga problemang ito. Wala na akong pakialam kung mawala ang pinaghirapan ni Daddy, hinding-hindi ako magpapakasal sa Jessica na yon. I love Claire, siguro mula nang may mangyari sa amin I don't know. Nakita ko siyang patawid sa kabilang kalye habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tinawag ko siya upang makausap at itama ang lahat ng maling nasabi at ginawa ko. But too late, kitang-kita ko kung paano siya sagasaan ng isang sasakyan. Tila gumuho ang mundo ko, I can't live without Claire, mahal ko siya at ang magiging anak namin. Tama nga siguro ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Nasa labas lang ako ng emergency room habang taimtim na nagdarasal sa Panginoon. Nang sinabi ng doktor na nasa mabuti na silang kalagayan doon ako nakahinga ng maayos. Umuwi ako sa mansion upang ipagpaalam sa aking magulang ang nangyari at masabi ko na rin ang tungkol kay Claire. Hindi na ako magpapakasal kay Jessica, pipilitin kong ayusin ang gulong ginawa ng aking magulang kapalit ng hindi pagpapakasal kay Jessica. Dad, I love Claire, hindi na ako magpapakasal kay Jessica. What are you saying Nathaniel? Pumayag ka na diba? Galit na sabi ni Daddy. Sorry Dad, buntis si Claire at mahal ko siya, ayoko nang magpakasal kay Jessica. Dad please, aayusin ko naman ang gulong ito, just give me time, wala ka talagang kwenta. Ipagpapalit mo kaming magulang mo para sa Claire na yun, sorry Dad. Gusto kong matuwid ang maling nagawa ko kay Claire. Siya ang papakasalan ko paggising niya, wala kang kwenta, hindi ka man lang makatulong sa amin ng mami mo, ikinahihiya kita, sana ay hindi na lang kita naging anak. Humawak siya sa kanyang dibdib na tila hindi ito makahinga. Agad naman na lumapit si mami kay Daddy, Dad RY, umalis ka na, mula ngayon hindi nakitaan, hindi na natapos ni Daddy ang sasabihin ng bigla itong natamba. Nate ang daddy mo, sigaw ni Mommy kaya mabilis akong lumapit sa kanila.
Tumawag kayo ng doktor, paulit-ulit na sigaw ni Mommy. Dad, wake up, sabi ko habang tinatapik ang kanyang pisngi. Dumating ang ambulansya at agad na dinala si Daddy sa pinakamalapit na hospital. Tahimik kaming naghihintay ni Mommy sa emergency room. Mom, I'm sorry, this is all my fault, nakayukong sabi ko kay Mom. No son, this is not your fault, walang gusto na mapahamak ang daddy mo. Kami pa nga ang dapat mag-sorry sa'yo. I can't believe na magkakaapo na kami sa'yo. Yes mom, don't worry. Ipapakilala ko siya kaagad pag nasa ayos na ang lahat. Mabilis na tumango si Mommy. Lumabas ang doktor na galing sa emergency room. Dok, kamusta ang asawa ko? Bungad na tanong ni Mommy sa doktor. Your husband is not in a good condition. May sakit siya sa puso, right? Walang sumagot sa amin dahil ang alam namin ay walang kahit na anong sakit si Daddy dahil malakas pa ito sa kalabaw. So hindi niyo pala alam. Your husband is suffering from a heart attack. May sakit ang asawa niyo sa puso na kung saan ay hindi ito pwedeng makaramdam ng galit o sama ng loob dahil maaring sumakit o huminto na lamang pagtibok ng kanyang puso. Napaiyak na si Mommy sa sinabi ng doktor at ganun din ako. Kamusta na siya? Gising na ba siya? Hindi pa. Hindi pa namin alam kung kailan siya gising. Sa ngayon machine lang ang bumubuhay sa asawa niyo Mrs. Sebastian. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng doktor, dumalaw naman ako kay Claire. Humalik ako sa kanyang noo at umupo sa malaking sofa na nasa kwarto ni Claire. Too much for today, Nathaniel. Siguro ito na ang kabayaran ng lahat ng kasalanan na ginawa mo, mahinang sabi ko sa aking sarili. End of flashback, malalim na naman ang iniisip mo. Are you okay? Napabalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang boses ni Mommy. Yes mom, I'm okay, ngumuti ako sa kanya. Nasan po siya? As usual, nasa lolo niya na naman. Puntahan ko lang siya Mommy, sabi ko bago umakyat sa kwarto kung nasaan si Daddy. Habang nasa pinto narinig ko ang maliit niyang boses na kung saan nagsasalita ng mag-isa. Lolo, ang tagal mo ng tulog dyan. Shabby shaken ni Yaya Mina. Shashakit daw ang likod ng taong laging tulog. Hindi po ba sumasyakit ang likod nyo? Hindi ka na naman sumasagot. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya kaya mas lalo aking napangiti. Sige na nga, wag ka na po siyam agot. Gabi na rin naman, mag-shailap na ako para pudgishing mo, maglalaro na tayo kasama si Tommy. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang paghalik niya sa noo ng kanyang lolo. I love you lolo. Mukhang narinig niya ang pagbukas ko ng pinto kaya napalingon siya sa akin. Daddy, sigaw niya at mabilis na tumakbo sa akin upang magpakarga. Chapter 10, Nathaniel's POV. Daddy, sigaw niya at mabilis na tumakbo sa akin upang magpakarga. Kamusta ang baby ko? Malambing kong tanong kay Shara. I'm okay daddy, I miss you. Ang tagal kitang hinintay kagabi, akala ko ikaw ang magpapaslip sa akin, nakangusong sabi niya. Sorry baby. May tinapos lang si daddy sa opisina but don't worry, I'm here now. Tatabihan kita sa pagtulog. Tumango naman siya at mahigpit na yamakap sa akin. Let's go na sa room mo. Wait po, put me down daddy. Sabi niya kaya binaba ko siya. Tumakbo naman siya sa lolo niya at pinahiga si Tommy sa tabi ng lolo niya. Si Tommy ang paborito niyang stuffed toy, kahit may pagkaluma na ito ay hindi namin magawang itapon dahil iniiyakan niya ito. Bakit mo iniwan si Tommy? Kasi po you're here naman. Hindi na ako malulungkot kasi may katabi ako magsyalip. Si lolo wala naman siyang katabi magsyalip, baka mamaya maging sad siya. Ganun ba yun? Tanong ko. Mabilis naman siyang tumango. Come to daddy na. I'll carry you na lang ang haba ng pajamang suot mo o. Baka madapa ka pa. Kinarga ko siya at dumiretso sa kwarto. Pagbukas ko pa lang ng kwarto ay bumungad na ang napakaraming laruan na bigay ng mga ninong at ninang niya. Halos yung iba ay hindi niya pa nabubuksan. Pinahiga ko siya at tumabi na rin sa kanya. Daddy, can you get the picture of mommy there? Kinuha ko ang picture frame na nakatago sa cabinet. I miss mommy, I want to see her daddy. Mahinang bulong niya ngunit naririnig ko pa rin. Soon baby, makikita mo rin ang mommy mo. Okay, tumango naman siya at yamakap sa picture frame ni Claire. Alam mo daddy, may nakita ako sa mall na kamukhang kamukha ni mommy. Akala ko nga siya ang mommy ko pero hindi pala kasi hindi niya ako kilala. Di ba ang mga mommy kilala ang baby nila? Yes, alang-eneng sabi ko na lang para matapos na ang pag-uusap namin at mapatulog ko na siya. Sana mahanap na natin si mommy, tapos maging one big happy family na tayo. Yay! Masayang sabi niya habang pumapalakpak pa. Sige na, mag-sleep ka na baby. Okay po, good night daddy. I love you. Humalik siya sa aking pisngi at yamakap sa akin. Tinapak-tapik ko ang kanyang braso upang makatulog ito. Flashback, Doc, how are they?
The good news is okay na ang baby nyo, Dr. says, kaya nakahiya ako ng maluwag. The bad news is your girlfriend is comatose. Tila hindi ako kaagad nakapagsalita sa sinabi ng doktor, sinisisi ko ang aking sarili kaya nangyari ang mga ito. Nasa panganib ang ama ko, tapos na comatose pa si Claire, hindi ko na alam ang gagawin ko. After a month, nanganak na si Claire ngunit hindi pa rin ito nagigising. Inayos ko ang problema sa kumpanya, nagsimula ako sa pinakamababa. Sa awa ng Diyos hindi niya na ako pinahirapan, after isang year nabawi ko ang kumpanya namin sa pamilya ni Jessica at pinabagsak ko ang kumpanya ng pamilya ni Jessica. Sa ngayon ang pinuproblema ko na lang ay ang paggising ni Claire upang makahingi ako ng kapatawaran, at masabi ko sa kanya na mahal ko siya at handa ko siyang pakasalanan. Weeks have passed. Claire, wake up. Nandito na ang baby natin, pinangalan ko siya malapit sa pangalan mo, meet Shara Sebastian our baby girl, sabi ko kay Claire. Habang kausap si Claire, tumawag ang aking secretary na may emergency daw sa opisina kaya binigay ko muna si baby Shara sa nurse. Babalik ako kaagad, may aasikasuhin lang ako sa opisina, sana pagbalik ko ay gising ka na, I love you, sabi ko at humalik sa labi niya. Pumunta ako sa opisina ng araw na yun, bumalik lang ako kaagad sa hospital ngunit pagbalik ko hindi ko na nakita si Claire. Sabi ng nurse may kumuhang kamag-anak kay Claire, nagalit ako sa management ng hospital dahil sa nangyari pero wala na akong nagawa dahil nagbigay daw ng katunayan na pamilya ni Claire ang kumuha sa kanya. Ang pinagtataka ko lang ay hindi sakin sinabi ni Claire na may pamilya siya, sinabi niya sakin na patay na ang mga magulang niya at nabubuhay na lang siya para sa sarili niya. Wala akong habol dahil pamilya niya daw ang kumuha sa kanya, nagsisisi ako dahil umalis pa ako sa tabi niya ng araw na yun. Pinahanap ko siya sa buong Pilipinas ngunit walang nakapagbigay ng balita sa akin ni isang investigator. Lumaki si Shara na hindi na nakita ang kanyang ina, umaasa lang siya sa litratong binigay ko sa kanya noong 3 years old siya. Medyo luma na ang litratong yun, kaya sigurado akong pag nakita ni Shara si Claire ay hindi niya na ito makikilala dahil mas gumanda si Claire ngayon. End of flashback. Humalik ako sa noo ni Shara nang makita ko na mahimbing na itong natutulog. Promise baby, aayusin ko ang pamilya natin para sa'yo, bulong ko kay Shara. It's already 10 petameters, kailangan ko pang balikan si Claire sa kondo niya. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ni Shara upang pumunta sa kwarto ko at makapagbihis na. Mom, kayo na ang bahala kay Shara, pagbibilin ko kay mommy. Sige, mag-iingat ka, tumango ako at humalik sa pisngi ni mommy. Sumakay ako sa aking sasakyan, habang bumabiyahe naisipan kong mag-take out na muna ng pagkain, bago dumiretso sa kondo ni Claire. Mabilis akong nakarating sa kondo ni Claire, kumatok ako sa pintuan at bumungad sa akin ang magandang muka ni Claire. She's wearing a white t-shirt with a short, she looks hot. What are you doing here? Gabi na akala ko hindi ka na babalik, hindi ko siya pinansin, instead I kiss her lips at dirdiretsong pumasok sa unit niya. Binaba ko sa lamesa ang mga tin-take out kong pagkain. What is that? Tanong niya. Food. Hindi pa ako kumakain, pero gabi na bakit hindi ka pa kumakain? Ikaw ha? Baka mamaya magkasakit ka niyan, tila nag-aalalang sabi niya kaya napangiti ako. Bakit kang umingiti dyan? Hoy lalaki, hindi ako nag-aalala sa'yo no. Wala naman akong sinabi na nag-aalala ka Ang galing naman nalaman mo kaagad ang nasa isip ko, TSK, ewan ko sa'yo, kumain ka na lang dyan kung gusto mo, matutulog na ako, Claire said and walk out. Sinundan ko naman siya, nakita ko siya na humiga sa kama kaya tumabi ako at yamakap sa kanya. You're beautiful, bulong ko malapit sa kanyang leeg, I also smell her neck. Halatang bagong ligo ito dahil naamoy ko pa ang soap perfume niya. Ano ba Nathaniel? Para kang Hindi ko na siya pinagsalita at humalik na kaagad sa labi niya. Hindi naman siya nagpumiglas kaya mas nilunod ko siya sa aking halik. I want you again Claire, can I? Mabilis naman siyang tumango kaya wala na akong pinalampas na sandali.